Currently on Chismisan. Dinalakay niya ang brief history ng correct movement at ang pinaglalaban nitong advokasya. Inumpisahan niya ang epekto ng pagiging restrictive ng ating bansa sa mga foreign investors mula sa perspective ng isang OFW. Bukod sa pagkakawatak-watak ng mga pamilya, ay nabago nito ang pangarap ng mga Pilipino na manatili sa ating bansa. In-address din niya ang matagal na fake news about sa federalism na ito daw ay magpo-produce ng mga warlords at dynasties. Ginawa niyang example ang ilang bansa na naka-federal na wala namang bahid ng warlords at dynasties. Tulad ng Australia, Austria, Belgium, Canada, Germany, Malaysia at Switzerland. Pinakita niya ang 3-point agenda ng correct movement. At dito ay nagloko na naman ng kanyang presentation. Mukhang may sumasabotahe talaga sa kanya eh. Tinalakay niya ang koneksyon ng pagbubukas ng ating bansa sa mga foreign investors, sa pagkakaroon ng evolving federalism at ang mahalagang parte sa paglipat sa parliamentary system. Pinoint out din niya ang isang patunay na minadali ang pagsulat ng 1987 Constitution dahil sa hindi maayos na pagkakasulat sa Article 17. And just to rub it in, pinoint out din niya na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na sistema ay sinusuportahan mismo ni late Jesse Robredo. Ipinakita din niya ang isang article quoting the late John Gokongwei Jr. na nagsasabi kung gaano ka-importante ang pag-amyenda ng ating konstitusyon. Kasama din sa mga example niya ang nangyayaring pag-weaponize sa FedEx at Angkas. Kahit si late Lee Kuan Yew ay pabor sa pagbubukas ng kanilang bansa sa mga FDIs dahil ito ang naging dahilan ng pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Ipinakita din niya ang mga professional opinion ng mga experts na nagsasabing mas maganda ang structure ng federalism kaysa unitary. Kasunod na dito ang pagpapakita ng sandamakmak na supporting article na nagsasabing mas maganda ang parliamentary system kaysa sa presidential system. Akala ko ba sabi ni The Father, walang kahit anong data sa mundo na nagsasabing one system is better than the other. 2 hours 33 minute mark, nagbingi-bingihan na naman si Tandaan. Kung wari walang narinig sa mga sinabi ni Sir Orayo.